Okay guys, July 29, good morning. Para sa ating mini vlog today, um, mag-share sa inyo ng opinion ko. This is actually opinion na. So, about sa recent trip ng ating mahal na presidente na si Bongbong Marcos sa United States, para sa state visit niya sa USA at makausap si Donald Trump. Okay, ito ay opinion ko lamang. Siyempre may kanya-kanya tayong opinion regarding sa mga sitwasyon, tsaka nalalaman natin, nababasa natin, naririnig. Actually 20% yung tariff para sa Pilipinas na pinataw ng USA. So nagkakaroon ng parang nababati ko si BBM dahil bakit ang Indonesia daw ay 20%, 19% to 20% yung tariff, pero kahit phone call lang ay nakuha nila sa 15%. Actually maraming factors yung involved doon. Yung alliance natin sa US, yung past administrations natin. Actually yung 1% na yun parang kumbaga is parang kung titignan mo ano siya parang sobrang baba naman, no? Tapos tayo wala tayong pinapataw na buwis sa tariff sa mga imported na product mula sa US. Kasi may mga factors involved. Actually yung 1% na yun parang ang opinion ko doon is parang isang ano po yun na parang slight, masasabi ko siyang slight parang pagtapik o bilang sa isang kaibigan, parang tampo ng USA dahil sa siguro dahil hindi masyado naging medyo actually maganda rin naman yung past administration, maganda rin yung present, para lang talagang walang perfect. Pero kasi yung punta natin kasi yung foreign policy natin is naka-geared toward all, and medyo nakipagkaibigan tayo sa China. Tapos nagsalita pa si former president na natatanggalin niya yung mga base military sa Pilipinas, lalayo siya sa US, akasa siya sa China. So alam lahat ni Trump yon, hindi siya nagkaroon ng opportunity, kasi siyempre karapatan naman natin kung saan tayo papanig, di ba? So parang pagtapik yun, parang hey, ito yung nangyari dati, so dapat matuto muna kayo, parang ganun, parang gaya nga na sinabi niya, di ba, parang hindi daw alam ng previous administrations yung ginagawa nila. Mismo sabi ni Trump, hindi ko yung sinabi sa interview niya. So kumbaga kung titingnan mo, may meaning yung sinasabi ni Trump, parang sa past administration, parang yung 1% na yun parang isang kalabit o isang, siguro kung medyo maganda yung naging ano ng US nung past 6 years, baka binigyan lang siguro tayo ng 15% tariff, 16 ganun. Pero dahil may past na nangyari, hindi naman nila binabaliwala yan. Siyempre parang kumbaga na-threaten din yung US doon, na kung pupunta yung Pilipinas sa China para mas makipagkaibigan sa China, siyempre threaten din yung US doon, kasi siyempre yung parang foothold nila yung Pilipinas kumbaga para harapin yung growing threat ng military ng China sa ASEAN. So pero dahil nga si Bongbong Marcos na yung presidente, siyempre nagkaroon ulit ng nagkaroon ng ugnayan. So nag-open na ulit yung mga EDCA sites natin, nadagdagan pa. So yung 1% na yun is siguro it's enough muna for the meantime. Titingnan natin kung sa mga succeeding years dapat babawasan yun, o kasi dapat matanggal na yun, di ba? Kasi nakikinabang din naman sila sa lugar natin, dapat nagbabayad din sila ng buwis. Tama rin yung sabi ni Duterte doon, di ba?
So, hindi natin pwedeng bakit sa Indonesia ay ganun, tumawag lang. Eh wala naman kasing ano ang Indonesia. Wala silang, I don't know. Pero ang alam ko, wala silang MDT, kagaya ng Pilipinas, which is, tayo kasi, umaano tayo sa US sumasandal tayo kung sakali magkaroon ng global conflict, di ba? Kaya, meron tayong Mutual Defense Treaty ng 1951, if I'm correct. Yes, Mutual Defense Treaty, na atakihin yung isa, tutulungan ng isang bansa. Yun yung nakasaad sa atin, mapadagat yan or lupa. So, obligado rin naman yung US. Kaya siguro sinabi ng US, tama na muna sa inyo yan, 90%. Kasi kung ano naman mangyari sa inyo, pwede naman ninyo kami, masasama din naman kami sa gulo. So, hindi hawak ni, ano yun ni tama rin sa Bongbong Marcos doon, hindi niya hawak yung tariff na yun. Hindi niya hawak yung tariff na yun, di ba? Bakit sa kanya natin sisi? Kasi Trump yun parang ano yun parang hampas ng kaibigan. Mga nakarang administrasyon, muntik na tayo magkagulo-gulo, ha? Ayusin nyo. Buti nga binigyan pa kita ng 1%, di ba? Na tariff. Which is kung $1 billion naman pinag-uusapan, medyo malaki na rin yan. Pero not enough sana. But dahil nga may mga factors involved, yung alliance natin sa US, independence natin sa military sa kanila, yung mga nangyari sa past administration, siyempre, karapatan din naman ni Pangulong Duterte kung kanino siya, kasi may international foreign policy tayo, doon yung gusto yun yung ruta niya. Kaya lang, pagdating kay Bongbong Marcos, may sarili rin siyang international foreign policy. Dito naman siya sa mas komportable siya sa US. So, that's all. So, hintayin na lang natin yung kung hindi naman, sana wag naman tayo masyadong maapektuhan ng tariff na yun. Kasi, mahirapan tayo mag-export ng mga produkto natin, which is sila, napakadali nilang mag-import ng mga products dito dahil wala nga tayong tariff. But since wala tayo sa side A ng negotiation table, kaya nangyayari yung mga bagay yan. We are side C, side D. Kasi yung US powerful talaga sila Sila yung leader ng mga bansa, nasa kanila. So Pilipinas hindi naman tayo, kahit sa top 10 wala tayo So but ang maganda is ma-modernize natin yung military natin para dahan-dahan. So feeling ko naman nagagawa naman ngayong administration yun kasi may mga pinangako sila na i-improve nila yung natin, military natin. Sa AAP modernization, so na-deliver na yung frigate. Hopefully matapos na rin yung 4 na corvette at yung mga parating pa. Ang problema lang talaga natin, wala tayong fighter jets. Diba nagkagulungan na nakaraan sa Cambodia at sa Thailand? Ang daming fighter jets ng Thailand. Yung Cambodia, parang kagaya natin walang fighter jets. Meron tayo mga light fighter jets, which is okay din naman. Kaya lang, sana ma-approve na yun at may deliver. Kahit just 39 na lang si Gripen, no? Kung F-16 talagang hindi pa rin, I don't know talaga, hindi pa rin kailangan natin yun kasi kung sino yung humahawak sa skies, yun ang mananalo sa gera. Kaya doon pinakamaraming yung US yung fighter jets nila madami. Sila ang pinakamarami. So kung sinong may hawak sa himpapawid, kadalasan yun ang nananalo. So hanggang dito na lang muna mga ka-info. God bless sa inyo. Maraming salamat. Sana mag-like din kayo at sa mga susunod ko pang vlog. Mag-share ako ng knowledge ko sa inyo. Pwede rin kayo mag-share sa akin ng knowledge. Pero again, this is my only opinion sa mga narinig ko, nakita ko sa advertisement. See you soon.